yung ibebentang bigas ng NFA ng 20 pesos. Gaya ng aligasyon ni Vice President Sara Duterte. Kailangang linawin yan ng NFA mismo ng Department of Agriculture. Nasa linya natin si NFA Administrator Larry Lacson. Mr. Administrator, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Ay, magandang morning, Katunying. Sa lahat ng ating mga taga-subaybay dyan. Opo. Baka ho mga binlid yan at mga puro bukbok na at pagkaing hayop na lang daw po yung ibebentang bigas. Naku, hindi naman po. Katulad po ng binabanggit nyo kapag tayo po ay nagkukwentuhan dito, no? Ang National Food Authority, regular po ang ating testing monthly at nare-receive po yan yung mga and in fact, yung huli ko pang directive para at least mas panipaniwala at talagang maganda ang testing natin. Actually, mga testers natin, yung mga taong check ng quality para tignan nila ang ibang rehiyon, kumbaga cross-checking. So talagang may sistema po tayo. At katulad ng nababanggit ko lagi sa inyo noon, hindi tayo magpapalabas ng pangit na bigas o yung hindi na makakain o yung tipong sabihin natin, hindi pang hayop po. Yun lamang po ang masasabi natin yan. Pwede bang itapat sa mga imported rice yung mga ibebenta natin na yan sa halagang 20 pesos, Administrator? Ito po yung binibenta natin na dito sa food security emergency na regular rice, well-milled rice natin. So, ano po yan? Pero wag naman yung katapat nung imported. Halimbawa, nung jasmine rice, baka naman ang hinahanap ng iba, kamukha nung jasmine rice. Mahirap naman po yun. At baka mag-expect ang mga tao. Hanapin sa atin ay jasmine rice. Yung dinorado, yung dinorado. Si Mandoming. Si Mandoming. Si Mandoming. Halos katapat po yan ng ating lokal well-milled rice. Well-milled rice. So hindi naman to durog, parang binled. Ay, hindi po. Pero at ang katotohanan po niya, siyempre meron po talaga namang percentage of brokenness. Ito po yung hanggang mga 25% po ang broken. Hindi. Okay lang po yun. Okay lang po yun. Ako napuputol. Iba ko ang sizes. Opo. So, iwasan pagkaturo. At least 25% lang na broken. Hindi 50% admin ha? Ay, hindi po. Okay. Napalusutan po tayo ng ating mga millet. Opo. Yung kulay po, hindi ho ba kulay dilaw o kulay itim na? Hindi po. Pag kulay dilaw na, po kami dyan, yung kala, no, hindi na po namin yan. At even yung inter-branches namin, kung yung NCR, nanggaling Region 3, yung at medyo Manila, nire-reject ang kapwa nila mga branch pag pag madilaw. Hindi po yan, hindi po tayo maglalabas ng ganyan. Malapit na ho ito, ano ba ngayon? 26. So next week na pala to, next Thursday dahil May 1 ang simula. Yun ho bang mga unang ilalabas na bigas yun yung mga hindi nakuha ng mga LGUs, Administrator? First in, first out po kami lagi, whether it's a program ngayon or program dati. So, lahat po ng ito ay mga bagong giling. Yung sinasabing regular yung aging stocks. Although yung aging stocks natin, yung 3 months and above, still ongoing po yun sa ating P29. Mas mura yun. Lilitaw po na mas mura na ngayon kung ilalabas ang department. Sayang napuputol si Administrator. Admin, mga gaano po kaluma, yung pinakaluma na dinidispatcha ninyo? Less than 6 months po. Meron po less than 6 months? Ano po niyan? Pinatin po yan 3 months. At kung hindi na talaga yan ay Ang sama nung ang ganda sana nung ipinapaliwanag nito si Administrator, sandali i-establish lang natin ang linya. Balikan natin ang linya natin kay Administrator Larry Lacson. Take it away.
Alas 7:49 na po ng umaga. Balikan natin si NFA Administrator Larry Lacson. Administrator, yung pong tinatanong namin, gaano kaluma yung pinakaluma na bigas ninyo? Ito po ay mga less than 6 months. Yun po yung pinakaluma natin na dinidispose po ngayon, no? Yan po. Pag Opo. less than 6 months, so ano tsura na niyan, administrator? Ay, maganda pa rin naman po ito. Yun nga, katulad ng nababanggit ko sa inyo, ito po ay regular on a monthly basis. Chine-check po iyan, tinetest, inaamoy, at lahat po ng parameters tingnan. So, kapag yan ay hindi pumasa na sa parameters ng NFA, hindi na po yan nilalabas. So, Ayun. ganun po tayo kasigurado dun sa testing system natin. So, kumbaga, pwede nyo po bang garantyahan na lahat ng bigas na ibebenta at 20 pesos per kilo ay magandang quality, dumaan sa pagsusuri ninyo at hindi po panghayop kagaya po nung sinasabi ni VP Sara? Ay, tama po. Hindi po magagarantihan po natin na yan po pag lumabas sa aming bodega, ayan po ay for human consumption at comparable sa lahat ng regular na well-milled rice na lokal. Oo, dapat po ay sigurado. Opo. Kailangan po kayong maging maingat diyan na administrator kasi isang reklamo lang diyan mama-magnify na para bagang yung buong stock ninyo ng bigas ganun na kapag may nasingitan po kayo diyan ng hindi magandang quality. Tama po yan. At yun po ay talaga namang part of the risk na alam nyo sa dami po ng sako ng bigas, milyon-milyon. Gaano po ngayon ang inventory ninyo as of yesterday? Ilang sako po yan? Naku, nakakatuwa ay balita, nakakatuwa na at the same time problema po dahil ang dami-dami, no po. 10 days na po ang buffer stock natin as of 10 yesterday. days. Ang ibig pong sabihin yan, kung nagiling na po lahat, pati po yung mga nabili na natin ngayon na anihan, katumbas po lahat yan ay 7.56 million bags po. Dami. Napakarami. Nationwide. Yun po, no? 10 days na po, 10 days na po ang ating buffer stock. Nakakatuwa. Pero at the same time, gusto po nating mailabas. Visayas po ang simula nitong 20 pesos na per kilo ng bigas. Yung pang mga bigas na yan nakakalat nationwide, yung 7 million na yan o ibibiyahe pa lang papuntang Visayas, administrator? Nakakalat naman po ang ating mga bigas nationwide. Opo. Pero for the Visayas, ang stocks po natin doon, kung gigilingin po lahat yon ay nasa 1.2 million sako ng bigas. Ang buong Region 6, 7, and 8. Karamihan po dyan ay nasa Region 6. Region 6. Sapat na ho ba yan sa kanila para dito sa rollout ng project? Yun pong project rollout na yan, hindi po natin masyadong alam pa ang lahat ng detalye at tayo po ay ang source lamang po nitong sa programang yan. As to the numbers and we're still waiting po. Yung pong 33 pesos po ba lugi ang NFA doon? Alam naman po natin na namili tayo nung last year, ang average natin 27 pesos per kilo. Yun po bili natin pala sa magsasaka. Definitely po, subsidized na yung Subsidized na. Opo, so per kilo po doon, magkano na ang subsidy ng gobyerno sa 33 pesos? Sa 33 pesos po, it ranges from 10 to 15 pesos. 10 to 15 pesos. Tapos, ang sabi ni Governor Gwen Garcia kahapon, yung pong diferensya ng 20 at 33, 650. 650 daw ang national at local. So, lumilitaw na ang subsidy ng gobyerno per kilo, 650 plus yung binanggit nyo na hanggang 15 pesos. Opo. So, mga 20 pesos din ang subsidy ng gobyerno, no? Nung national government, ang tinutukoy natin. Kung susumahin nyo po para po Yes, opo. Okay. Administrator, Thank you maraming po. salamat po sa inyo. Kayo na bahala sa mga laon natin dyan. Thank you. Sige po. Gandang umaga rin po at maraming salamat. Salamat po. Thank you. Administrator Larry Lacson ng NFA. Cut.